Hallelujah, 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 Hallelujah. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kaniyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin, at nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparian ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, narinig natin ang kwento ng mga alagad ni Jesus Nazareno habang sila ay nasa gitna ng dagat. Sakay ng isang bangka, hinarap nila ang malakas na hangin at malakas na alon dahil sa lungat
ang mga ito sa kanila. Ang karanasang ito ng mga alagad ay hindi po malayo sa buhay natin sa araw-araw. Ang bangka ay kumakatawan sa ating pamilya, sa ating trabaho, o maging sa ating sariling buhay. Ang dagat naman na may malakas na hangin at alon ay kumakatawan sa mga unos ng buhay. Matitinding pagsubok, mga sakit o karamdaman na tila baga walang kagalingan, mga utang na hindi mabayaran, mga alitan sa loob ng pamilya at tahanan, o ang matinding takot at pangamba sa mga mangyayari sa hinaharap. Minsan, sa gitna ng matinding unos, pakiramdam tuloy natin, nag-iisa tayo, sa dilim at sa lungat ang lahat ng bagay sa atin. Subalit pagmasdan ninyo, sa madaling araw na iyon, pumaroon si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang makita siya ng mga alagad, nagsigawan sila sa takot dahil ang akala nila nakakita sila ng isang multo. Ngunit agad na nagsalita si Jesus at sinabi sa kanila, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot." Mga kapatid, ito ang unang paalala sa atin ni Jesus Nazareno. Sa gitna ng ating pinagdadaanang unos, hindi malayo ang Panginoon. Minsan, dahil sa matinding takot, hindi natin siya nakikilala at ang akala natin, pinabayaan na niya tayo. Ngunit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, dumarating siya at nagsasabing, "Huwag kang matakot. Ako ito, si Jesus Nazareno. Kasama mo ako." Uulitin ko po mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga. Sa pinakamadilim at pinakamabigat na sandali ng ating buhay, dumarating si Jesus Nazareno at nagsasabing, "Huwag kang matakot. Kasama mo ang Panginoon." At ito pa, pagmasdan ninyong mabuti, si Pedro sa kanyang pananampalataya nagsabi kay Jesus, "Panginoon, kung kayo nga iyan, utusan mo akong pumunta riyan sa ibabaw ng tubig." Kaya't sinabi ni Jesus, "Halika." At talaga namang nakakagulat, si Pedro lumakad din sa ibabaw ng tubig. Sa kadahilanang ang mata at atensyon ni Pedro ay nakatitig kay Jesus, nakayanan niyang tapakan at lumakad sa mga alon. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos? Nang mapansin ni Pedro na may malakas na hangin, siya ay natakot at unti-unting lumubog. Sumigaw siya, "Panginoon, iligtas ninyo ako." Bakit ka lumubog si Pedro? Dahil inalis niya sa kaniyang paningin si Jesus Nazareno at itinutok sa malakas na at malakas na alon. Mga kapatid, ganito po ang nangyayari sa ating buhay. Kapag ang ating mga mata at puso ay nakatitig kay Jesus Nazareno, makakayanan nating buhatin ang anumang krus at maglakad sa gitna ng pagsubok. Ngunit kapag inalis natin sa ating tingin si Jesus Nazareno at tayo ay nakatutok na sa ating mga problema, sa ating pagkatakot at sa mga sinasabi ng ibang tao,
doon tayo nagsisimulang lumubog sa depresyon, kawalan ng pag-asa at pagkagalit. Bigyang tuon natin ang kagandahang loob ni Jesus. Nang sumigaw si Pedro, "Panginoon, iligtas ninyo ako." Hindi siya pinagalitan o pinabayaan ni Jesus. Sinabi ni Jesus, kakaunti ang iyong pananalig. Bakit ka nag-alinlangan?" At inabot ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan si Pedro. Mga kapatid, ito ang napakagandang larawan ng ating debosyon. Si Jesus Nazareno ay ang ating Diyos na laging nag-aabot ng kamay sa atin. Pupundi-pundi man ang ating pananampalataya, hindi siya nagsasawang sagipin tayo sa ating pagkahulog, sa ating kawalan ng pananampalataya at sa ating pagkatakot sa buhay. Kaya sa tuwing pakiramdam mo, nalulunod ka na sa problema, sa tuwing pakiramdam mo, babagsak ka na dahil sa bigat ng iyong krus, huwag kang mahihiyang sumigaw kagaya ni Pedro. "Panginoong Hesus, iligtas po ninyo ako. Panginoon, hawakan po ninyo ako." At tiyak iyon, agad iuunat ni Jesus ang kanyang sugatan at banal na kamay upang hawakan ka, upang itayo ka at isakay ka sa kanyang bangka. At nang sumakay sila sa bangka, tumigil ang hangin. Napawi ang mga unos. Mga kapatid, sa banal na misang ito, ipinapaalala sa atin na ang tunay na debosyon ay hindi ang kawalan ng unos sa buhay. Kung hindi, ang tunay na debosyon ay ang pananatili ni Jesus sa gitna ng mga unos sa buhay. Huwag mong itutok ang iyong paningin sa lakas ng alon o sa bigat ng problema. Ititig mo ang iyong mga mata kay Jesus Nazareno. Kaya't ang ating panalangin sa araw na ito, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Sa oras na kami ay nag-aalinlangan at lumulubog, huwag mo pong bitawan ang iyong mapagkalingang kamay sa aming mga duwag na kamay. Sa iyo kami kakapit at sa iyo kami magtitiwala magpakailanman. Iligtas mo rin ang aming mga kababayang lubog na dahil sa matindi at walang patid na pagbuhos ng ulan. Iahon mo po sila at panatilihing ligtas ang kanilang mga buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.